Matapos nga pong maging successful ang Golden State Warriors sa ginanap na NBA draft, makakapag-focus na ang front office na makagawa ng bagong plano sa pagsisimula ng free agency sa July. At una ditong gagawin na yung pagpapanatili at pagpapapirma ng kanilang mga sariling players matapos ang nagtapos ang kasalukuyang kontrata. Sunod rin dyan, kukuha sila ng mga free agent na available sa market. Bukod dyan, hindi rin naman nila sinasarado ang possibility na gumawa ng blockbuster trade basta't may sa katuparan ng kanilang team ang main plan na kumuha ng isang point guard na magiging kapalitan ni Stephen Curry. Ito nga ang pinakagustong mangyari ng Golden State, gayong ito ang naiisip nilang paraan para mapa-improve ang lineup at upang hindi maging predictable ang kanilang game plan sa mga susunod na laro next season. Sa kabilang banda, ginawa nga talaga mga kawan stories ng Los Angeles Lakers ang lahat ng makakaya para lamang maibaba ang kanilang pick sa NBA draft. Dalawang magkasunod na trade ang kanilang ginawa para lamang umabot sa 36th pick, kung saan ginamit to para makuha si Ado Thiero na isang 6'8" wingman na huling nakapaglaro sa Arkansas. Nag-average nga ito ng 15 points, 5.8 rebounds, 2 assists, 1.6 steals. Kahit man hindi ito shooter sa pag-average lamang ng 25% sa 3-point line, isa rin naman itong defensive-minded player at meron pang legit athleticism na maaaring magkatulong sa pagpapalakas ng lineup ng Lakers. May ilang mga analyst ang nagkumpara sa laruan nito kay Jonathan Kuminga. Halos magkaparehas nga sila ng playing style. Napakalaki ng potensyal na mag-improve at kung sakaling magkaroon siya dito ng dissenting minuto sa team, siguradong malaki ang kanilang maitutulong para kina LeBron James at Luka Doncic at sa buong team ng Los Angeles Lakers. Anong masasabi niyo dito mga Kawan Stories?